Magandang araw po, Senator Marcolita, Rodante Marcolita. Ako po si Engineer Angelito Mendoza ng Barangay. Kritikal ang isang lalaki. Yo, what's up, happy people? Mayong bungkag kalibot. So ito mga kuys mga guys, mayroong pong humihingi ng tulong ni Senador Marcolita. Isa po itong engineer, Engineer Angelito po, Angelito Mendoza, dyan sa may Negros Oriental. Ito po yung tinambangan, ng di umano ng mga kalaban sa negosyo. Dahil ito po ay related po ito mga kuys mga gayas dyan sa flood control. Kasi isa rin itong contractor at nangmamayari ng quarry. Sa hindi po nakakaalam, wait lang muna bago nyo po mapanood yung video. Yung quarry po ay isa po yung business po. Especially sa mga area sa Mindanao dahil yan po yung quarry kumukuha ng buhangin. Ayan, gagawin pang gawa sa bahay or patambak mga kuys mga gayas. At maliban dyan, isa din po itong contractor. Small contractor po na di umano ay talagang nakalaban niya yung governor yan sa Oriental Mindoro mga kuys mga guys. So ngayon, nabuhay po siya, tinambangan po ito, pinagbabarel, ngunit nakaligtas po siya. Ngayon po humingi po siya ng tulong kay Senator Marcolita. So ito po, panoorin po natin ang buong detalye mga kuys mga guys. So bago po tayo mag-umpisa mga kuys mga guys, kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. Okay? So without further ado, let's begin. This video is credited to the owner and to the GMA News Affairs. Yan. Traktor matapos tambangan sa Santa Catalina, Negros Oriental. Base sa investigasyon, bibisita sana ang 58 anyos na engineer sa kanilang quarry site sakay ng motorsiklo nang pagbabarilin siya ng riding in tandem sa Sitio Umanod. Dinala sa ospital ang biktima na nagtamo ng 4 na tama ng bala. Ayon sa hepe ng Santa Catalina Police, mayroon silang persons of interest sa krimen. Kritikal ang isang lalaking kontraktor Magandang araw po, Senator Marcolita, Rodante Marcolita. Ako po si Engineer Angelito Mendoza ng Barangay Manalongon, Santa Catalina, Negros Oriental. Isa po akong maliitang kontraktor at may 2 quarry area operator. Humingi po ako ng tulong na maimbestigahan at ma-facilitate inquiry ang pamamaril sa akin noong August 27, 2025 para mahuli po at magkaalaman ang talamak na korupsyon dito sa aming probinsya. Isa po akong witness sa kasong sinampa ni Kitty Torres sa aming gobernador na si Chaco Sagarbarria at mga tauhan niya. Siguro mga kuys malaki po, marami na po itong nalalaman. Siguro magkasosyo ito dati at nang marami ng alam at nagkabangian sila, naghiwalay ng landas, ayun, pinapatumba na. Saklap, di ba? So pareha siguro sila mga kontraktor. Kasi kontraktor to. Tapos alam naman po natin yung ibang mga kontraktor, kundi mga tulonggisman, yung mga gobernador, especially sa mga probinsya. Siguro nagkaunsihan ito, nagkatulonggisan. Ayan. Nang may marami ka ng alam sa amin na dapat ka nang matumba. May kasabihan nga, pag masamang damo, matagal mamatay. Kaya nabuhay po. Nabuhay naman po si ayan, Engineer Angelito Mendoza. So ngayon, humingi na siya ng tulong mga kuys mga gayas. Well, maganda din po ito. Talagang magandang pagkakataon nito para mahuli na po. Mahuli na po talaga yung mga ibang mga kontraktor o nangontrata dyan sa flood control
na malaki ang nakulimbat na talagang sila-sila lang siguro. Yung iba dyan, mga kontraktor, syempre mga kaibigan, yung nakaupo sa pwesto sa gobyerno. Kasi hindi ka naman makakuha dyan. Hindi ka mananalo sa bidding pag wala kang kapit, pag wala kang lagay, especially pag hindi mo siya kumpare. Yan yung tinatawag na padrino. Kailangan mo ng padrino diyan sa gobyerno para makakuha ka ng project. Siyempre, pag nabigyan ka lang ng project, ay siyempre, hating kapatid. Dahil sa korupsyon, extortion, at opresyon, mahigit 3 taon na kaming iniipit nila. Bago nangyari ang pamamaril sa akin, nakapile na po ako sa National Bureau of Investigation sa Manila, at saka sa National Office of the Ombudsman, Visayas. Sana matulungan niyo po ako na mahuli ang salarin at bigyan niyo po ako ng solusyon sa aking quarry na ino-override ng isang malaking kontraktor dito na walang ECC at area clearance. Maraming salamat po. Ayun nga mga kois, mga kayas, no? Malinaw po na mayroon siyang karibal sa kanyang negosyo. Yan po yung pagkakwari. At maliban dyan mga kois, mga gayas, sinabi ko nga kanina, recently lang, na talagang related po ito sa issue ng flood control kasi contractor din po. Inamin niya, contractor siya. Siguro, nung magkasama pa sila ni Gob o ni Kong ba, kung sino dyan, marami na siyang nalalaman. Kaya nung siguro humiwalay ito, nagkaunsihan, at may maraming alam, ayan, ipapatumba na. Iba talaga ang may alam. Buti na lang may sapusa po itong si Engineer Angelito Mendoza. Kasi sa kabila ng 4 na tama ng bala sa kanyang mga katawan, buhay na buhay pa rin siya. So sana lang talaga. Hindi naman po natin pwede na akusahan itong taong ito na may nakulimbat sa flood control na iyan bilang isang kontraktor pag hindi pa napapatunayan sa batas. Ayan. Naumpisa na po. Pinagdandahan na po yung mga kontraktor. Yung iba kaya, yung mga malalaking kontraktor dyan. Kailan pa kaya? Sana lang ay talagang mayroon pong magandang output yung ginagawa nilang investigasyon dyan sa Ghost Project flood control na ginanap sa Senado at sa Kongreso. Kasi pag mayaman na, mukhang mahirap po talaga makulong. Kung makulong man ito, talagang makakalabas din. Mas maganda siguro kung nahigpitan po ang batas natin. Higpitan po ang batas about sa corruption. Kasi yan sila pasarap sa buhay. Habang yung mga Filipino, ordinaryong Pilipino, nagbabayad ng tamang buwis. Especially yung mga OFW na bilyones din ang bawat taon. Ilang bilyon na iambag sa pagpadala, remittances sa Pilipinas. Napupunta lang sa mga animal na mga kontraktor na mga politiko, congressman, kung sino pa man dyan sa Pilipinas, mga kois. Higpitan po sana ng ating gobyerno. Death penalty sa mga korupsyon na umabot ng bilyon o milyones ang nakulimbat para talaga walang gagawa ng masama. Higpitan, alam yung mga kois, mga gayas, okay yung batas natin, pero kulang sa higpit. Maliban sa kulang mahigpit, dagdagan. Especially yung mga korupsyon, mga kurakot na yan, death penalty na agad.
kundi silya elektrika, mga kois. Para di na gagayahin ng iba, mga kois, mga gayas. Di na gagayahin ng iba kung may masampulan. Kita nyo ngayon, anong nangyari? Hugas kamay ang ating Pangulo. Biruin mo, 3 taon pa lang niya. 3 taon pa lang niya. Na-discover na mayroon na palang ghost project na naganap dyan sa Pilipinas. Ang tanong, saan ka ba, Mr. President, tong 3 taon na iyon? Bakit ngayon mo pa nalalaman? Siguro, nag-trigger, especially yung interview ni Julius Babaw doon sa mga Diskaya family. Na talagang inamin naman ng mga Diskaya family na wala, ordinaryong tao lang sila noon. Nagsimula silang yumaman noong nasa DPWH na. Wow. Biruin mo, bumibili ng Rolls Royce dahil lang sa payong. Tayo, bumibili ng payong dahil tag-ulan. Sila bumibili dahil gustong-gusto nila yung payong ng Rolls Royce. Ngayon, pinuntahan ng Customs. Anong nangyari? Nawala na yung Rolls Royce. Sa bagay, 4 nga pala ang gulong. Bilis talaga makatakbo. Out of 40 or 29 na mga luxury cars, 2 lang nakulimbat, nakuha. Hindi nakulimbat, nakuha ng Bureau of Customs kasamang NBI at BIR. Wow. Pag ordinaryong tao pa lang yan, naunguha lang nga ng mangga. Tandaan nyo, yung tatay naunguha ng mangga. Matik, kulong agad. Magkano lang halaga ng mangga? Itong mga to, bilyones na kulimbat dyan sa kaba ng gobyerno, pira natin, naghihirapan. Tapos, ganun-ganun na lang. Wow. Ayos. Okay, kung nagustuhan nyo po ng aking video, paki-follow, like, and share, and subscribe. So for now, I'm Gan. God bless all. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like